Matindi ang buwan ng July ngayong 2025 para sa ating mga Pilipino dahil bukod sa binugbog tayo ng kaliwat kanang bagyo, nakaka-disappoint na desisyon sa ating pambansang kamao, si Sir Jack laban kay Aura na tinawag niyang bro. At heto na naman tayo, almost end of the month ay may humabol pa. Presenting ang boxing match na mailalathala sa libro at kasaysayan ng Pilipinas kung sakaling matuloy. Paano ba naman kasi buddy, isang chief ng PNP at vice mayor lang naman ng Pilipinas ang sasampa sa ring. Coming in the blue corner, Vice Mayor Sebastian Zimmerman Duterte na kung tawagin din ay the outlaw Vice Mayor, anak ng dating presidente na si Duterte. Isa siyang musician, isang surfer at motorcycle lover. Definitely buddy, he's got the swag, the name and the fighting spirit of Duterte legacy. The stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Gusto ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibok kalibutan na nagapakita o suporta kay PRRD. And in the red corner, representing our Philippine National Police ay we have Nicolas Deloso Torre, na kilala naman sa tawag na The Iron General, highly decorated Chief of Police Body, hindi birong law enforcer who truly enforces the law. Kilala sa kaliwat ka ng malalakas na anti-crime operations na kahit leader ka pa ng simbahan, tulad na lang ni Kibuloy. Regarding the arrest of Mr. Kibuloy, in our whole operations, he is arrested because he submitted himself to my representative because he has no other options other than submit himself to the custody of the law. O mismong dating presidente ka pa ng Pilipinas ay wala kang ligtas sa pamumuno ni General Torre. Ang specific po ng ginawa ni E.S. Medialdea para siya ay aking arestuhin sa obstruction of justice, he prevented me from taking physical custody of President Duterte so that he can be boarded on the bus that will bring him on the plane. Yun na ma'am. Kaya part yun, I read him his right. He is placing himself between me and the former president, ma'am. Ang ilan ay tinatawag din siyang the last true general of the Philippines. Maganda ang magiging laban natin buddy dahil dikit ang dalawa. Ang tangkad ni Vice Mayor Baste ay 5'10 at si General Torre naman ay 5'9. Ang hometown ni Baste ay sa Davao, samantalang si Torre naman ay sa Coronadal City. Parehong matatagpuan sa Mindanao. Ang fighting style ni Duterte ay street boxing, brawler, unpredictability at unorthodox ang kanyang fighting style. Samantalang si General Torre naman ay merong tactical, discipline at close quarter combat training. Hindi naman magpapatalo ang Vice Mayor ng Davao sa match na ito dahil meron siyang dalang experience mula sa naging local street fights na kanyang kinasangkutan at hobbyist din kasi siya ng sparring sa loob ng ring. Ganon din ang kanyang tato na may plus 10 sa strength pagdating sa suntukan. Medyo malaki lang buddy ang agwat ng kanilang edad. 37 years old itong si Baste at 55 years old naman itong si Torre. Pero ika nga nila, age is just a number. Base sa nakikita ko sa tail of tape natin ay di hamak na yamado itong si Torre. Paano ba naman kasi kahit may edad na ay wag nating kakalimutan na meron siyang military drills, hand-to-hand close combat training at conditioning in tactical combat na tiyak magagamit niya pag natuloy ang laban na ito. So, ngayong kilala na natin at nalaman natin ang tale of tape ng dalawa, ay ano kaya ang mangyayari pag ang law at legacy ay mag-uumpugan? Well, marapat lang nating alamin kung saan nagsimula ang lahat. Matagal na natila mainit sa mata ng mga Duterte itong si General Torre. Una ay naaalala niyo buddy nung ipinahuli si Kibuloy doon sa Davao? Bakit tayo ginaganito?
si General Torre ang nanguna sa paghuli kay Kibuloy noon at dahil ang mga Duterte ay kilalang malapit kay Kibuloy ay hindi nila ito nagustuhan. Ang dating sa mga Duterte noon ay parang pinanghimasukan niya at nang sangkapulisan ang Davao. Bukod kasi sa kaklose nila si Kibuloy ay kahit mayor at vice mayor ang mga Duterte noon ay wala silang nagawa nang ang buong kapulisan ay ipinadala ni General Torre doon sa Davao. Sa makatwid, kahit vice mayor o mayor ka pa ng isang lungsod ay walang pake itong si General Torre. Basta para sa kanya ay sinusunod niya ang batas. Pangalawa ay heto body matindi, kamakailan lang ng viral at alam naman nating lahat yung balita ng pagpapaaresto ni General Torre, yung mismong tatay ng mga Duterte. Yup, you probably heard the news, yung dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte ay itong si General Torre rin ang naanguna sa paghuli na iyon. Former Philippine President Rodrigo Duterte has been arrested on an international criminal court warrant for crimes against humanity. He was taken into custody at Manila Airport on returning from Hong Kong. So you see the bigger picture, buddy. Kulong-kulo na talaga ang dugo ng mga Duterte dito kay Torre, kaya sa isang podcast ay tila sumabog at talo-talo na ang naging pahayag ni Vice Mayor Baste para kay Torre, yung tipong corner na corner ka na, so ang gagawin mo suntukan na lang tayo ang hamon mo sa taong kumu-corner sa iyo. Panoorin natin. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Yung tatay ko gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo, aral ko makaya bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May response ka, may nakaabang na dyan, nakita ka talaga ng... Hindi lang yan, dahil bukod sa video na ito, ay muli na namang naglabas ng mensahe itong si Baste para kay Torre. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Ang init, maanghang na salita, buddy. Coming from Baste, I can never imagine na manggagaling ito sa bibig ng isang vice mayor na hamunin ng suntukan ang chief of police ng buong Pilipinas. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo, aral ko makaya bita. Anyway, dahil sa naramdamang minaliit si Torre, ay hindi pumayag na ganun-ganunin na lang ang chief ng PNP. Agad na kumasa si General Torre sa hamon ni Baste at sinabing, Vice Mayor Baste Duterte ng suntukan. Ano ang sagot niyo, sir? Mga urong talaga kayo Pero tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday, 12 rounds. Pwede. 12 rounds sa suntukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor. Marami tayong may raise na pondo. I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And, well, sa atin naman, whether it's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up. What a good cause para sa boxing na ito, buddy. Pay-per-view ang tirada at ang pera umano na malilikom ay ipang tutulong para sa mga kabayan natin
na binugbog naman ng kaliwat ka ng ulan at baha. Such a good idea at napapanahon coming from General Torre. Alright, as we all can see, may naghamon at may kumasa sa hamon, and he's not making it all a joke, buddy. General Torre is true to his words. After ma-release ang statement na ito, ay nagpunta na siya ng gym upang mag-boxing training. Ang target date ng laban ay this coming Sunday, July 27, 2025. Medyo tight ang training schedule, buddy, pero we'll see. At oo nga pala, pag-usapan naman natin ang kabilang kampo, ang kampo ni Vice Mayor Duterte. Hindi rin sila nagpatinag at ganoon din na naglabas din sila ng boxing training video sa napipintong laban. Ngayon, alam na natin ang date, alam na natin kung sino ang magsasagupaan. Sino naman kaya ang magiging referee ng laban? Well, you will be surprised dahil nag-volunteer ang kilalang tao at napakasikat dahil sa kanyang napaka-unique na personality. Mga Bob! Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste, ay nagvo-volunteer ako na maging referee dahil na ito naman ay isang sports game lamang at maganda nga ang layunin ni General Torre Astig na ito ay gawing charity fight. Kaya ako ay willing ako mag-volunteer na referee upang mabilis kumaawat sa kasakali mang magkaroon na ng talagang sakitan. Kaya ako ay mag-volunteer. Referee Larry Gadon. Ang tanong ngayon kung saan silang dalawa magsusuntukan. Well, dito papasok si Senator Ping Lacson kung saan sinabi niya sa Twitter ang mga katagang, "A credible source told me last night the CEO of a popular resort casino hotel, a well-known philanthropist, is willing to open their ballroom for the charity boxing match between Nick Torre and Baste Duterte." Hindi niya pinangalanan kung sino ang nag-offer na ito at hindi niya rin sinabi kung saan magaganap ang laban, pero meron na tayong pending na venue kung sakaling matuloy ang match na ito. Naku buddy, ewan ko lang pero excited ako sa laban na ito kung matutuloy man o magagaya sa naging laban ni Pacquiao. Ang naging resulta kasi sa laban ni Pacquiao ay draw. Samantalang dito kay Baste versus Torre ay maaring maging drawing lang ang match na ito. Pero either way, kung matuloy man ang laban ay hindi na siguro mahalaga kung sino ang mananalo. Ang mahalaga yung pera na malilikom ay totoo sanang gagamitin para sa ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo. So ikaw buddy, kanino ka pupusta? Uy, narinig ni Bossing Atong Ang na may pustahan banda rito. Siguradong magiging present na naman siya. So General Torre ka ba o Duterte? Let me know sa comment section. And as always, see you ulit sa susunod na video.